Why? Lumapit ako sa kanya. Ngumuso siya at nagulat ako nang inilahad niya sa akin ng telepono. Mommy, Daddy wants to talk to you, sabi niya. Ha? Nakalahad pa rin ngayon ng telepono at nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ito o hindi. Pero sa huli tinanggap ko at saka tumabi kay Shelo. Hello? Sagot ko sabay lunok. Hey. May kailangan ka ba? Tanong ko. Did you like the flowers? Oo. Mukhang mauubos mo ang shop dahil araw-araw kang bumibili. Sayang ang pera mo. Hindi yun sayang. Basta para sa'yo. Pagputol niya sa akin. How are you? Have you eaten? Bumilis muli ang tibok ng puso ko. Oo, tapos na. Si Shelo rin. Sagot ko. Then, can I go to your place later? He asked. Umawang ang labi ko. Napatingin ako sa anak ko na nakatingin sa akin. Oo, gusto ka rin kasing makita ni Shelo. Sabi ko sabay kagat sa labi ko. Ako, ayaw mo ba akong makita? Napasinghap ako at naramdaman ko muli ang pag-init ng pisngi ko. Narinig kong kanyang nakakaakit na halakak sa kabilang linya. Muntik ng mga tugang binti ko dahil doon. Just kidding. Bawi niya. So pupunta ako riyan ah. I would like to spend my time with Shelo. Okay. And also with you too. Hindi ako sumagot dahil nawala na ako ng salita. Ang pagtambol na lang ng puso kong naririnig ko. Bye. Nang matapos ang tawag ay naibagsak ko na lang ang balikat ko. Mommy, should I take a bath now? Tanong ng anak ko. Oo naman, tawagin mo si Yaya. Hindi pa nga ako tapos magsuklay ng ibinalita ng isa sa mga kasambahay na dumating na si Leonardo. Nagiging unconscious tuloy ako sa aking sarili. Ilang beses pa akong paulit-ulit na tumingin sa salamin bago ako lumabas ng kwarto. Naririnig ko na kahit nasa ikalawang palapag pa ako ang tawa ni Shelo. Umaalingaw-ngaw ito sa buong mansyon. At pati ang mga kasambahay na naglilinis ay natigilan. Napangiti na lamang ako. Ashley, ang saya ng apo ko. Salubong sa akin ni nanay nang nakababa na ako sa hagdan. Oo nga nay eh. Ang lakas nga ng tawa eh. Pagsang-ayon ko. Binilhan pala ng laruan ni Leonardo. Mukhang magiging spoiled itong anak mo, Ashley. Ngumuso ako. Hayaan mo na lang muna, Nay, para makabawi rin si Leonardo. Nilayo ko sa kanya ang anak ko kaya dapat lang din na bigyan siya ng oras. Tiningnan ako ni nanay. Hindi ka na babalik sa abroad? Doon ako natigilan. Binalingan ko ang mag-ama ko na nasa sala. Sobrang saya ni Shelo habang binumuksan ng bagong laruan niya. At kita ko rin ang saya sa mukha ni Leonardo. Kumuyom ang kamao ko. Nay, siguro dito muna tayo. Sabi ko, gusto kong bumawi ng gusto si Leonardo sa anak ko. Yun lang ang sinabi ko bago ako naglakad patungo sa kusina. Pinaghahandaan ko sila ng merienda. Daddy, I don't know how to do that. Narinig kong sambit ni Shelo habang papalapit na ako. Dala-dala kong pitchel ng juice at saka donuts. Lumapit ako sa kanila at sa kanila pag sa center table ang pinggan at pitchel. Kain muna kayo ng merienda, sabi ko. Dito ka na rin mag-lunch. Nag-angat ng tingin sa akin si Leonardo sabay ngiti. Alright. Nagtama ang paningin naming dalawa at nag-iwas ako ng tingin at saka umupo sa tabi ng anak ko. Naiilang ako dahil nasa akin na ang kanyang tingin. Napalunok ako at saka tumikhim. Shelo, new robot? Mommy, it's big! Ginulo ko ang buhok ng anak ko. Because it's a robot. Daddy said that I can ask him whatever I want. Umawang ang labi ko. And then, what do you ask? I want to live with Mommy and Daddy. Maligaya niyang sinabi. Umawang ang labi ko at bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nag-angat ako ng tingin kay Shelo. At umaasa na mata niya ang sumalubong sa akin. Umiwas ako ng tingin at hindi nagsalita. Hindi pa kami nagkabalikan. At hindi ko alam kung ready na ba ako bumalik sa poder niya. Maraming taon ang nasayang sa amin. At hindi basta-basta nabalik agad. Nang umalis ako sa salay, dumiretso ako sa garden upang magpahangin. Napangiti ako na hanggang ngayon ay alagang-alaga pa rin ang mga bulaklak. Umupo ako sa swing at saka tumingala. Bumuntong hininga ako. Ashley,
Umawang ang labi ko nang nakita ko si Leonardo na papalapit sa akin. Bigla akong nataranta. Ano? Don't worry. Shiloh will understand, he said. Nag-iwas ako ng tingin. Ano bang ginagawa mo rito? Mas kailangan ka ng anak ko. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. I know and thank you for giving me a chance to be his father. Wala yun. Binalingan ko siya. Anak mo rin naman siya. Nanatili lang akong nakaupo sa swing habang humakbang siya muli hanggang sa nasa harapan ko na siya. Nagulat ako na nag-squat siya sa harap ko para mag-level ang paningin namin. Napalunok ako. He smiled at me at kinuha niya ang nanginginig kong kamay. Leonardo, hinaplos niya ang kamay ko. I know that you still can't accept me again, but I want you to know how I am in love with you until now. 4 na taon akong naghintay sa pagbalik mo. Sumikip ang dibdib ko. And even though you don't want me again in your life, I am not going to give up. I am going to try until you accept me. Leonardo, I want to ask you one thing, he said and he caressed my cheek. Napalunok ako. Ano yun? Can you go out with me? Can we start again? Like before. I want to start again. This time with our son. Can you give me that? Ilang beses akong napalunok. Ramdam na ramdam kong panlalamig ng palad ko pero dahil sa higpit ng hawak ni Leonardo, ay medyo uminit ito. Pareho kaming nasaktan. Nawalan kami ng komunikasyon at pinaglaruan kami ng tadhana. Should I give him a chance? For my son? For myself? Hindi ko alam kung may nararamdaman ako sa'yo. Nanginginig na sambit ko. I know. Humina ang kanyang boses. But I will make you fall in love with me. Hindi na katulad ng dati. I will be more gentle and careful with my actions. Natuto na ako, Ashley. Huminga ako ng malalim at saka binawi ko ang kamay ko sa kanya. Nakita ko na nasaktan siya sa ginawa ko. Sige, gagawin natin yon. Sabi ko at saka tumayo na. Pero mas mag-focus ka sa anak natin. Nakita ko agad ang pagngiti niya sa gilid ng mata ko. I will also gonna focus with my wife too. Umirap ako at saka iniwan na siya roon. Matapos ko siyang sinagot ng ganun ay palagi na lang siyang dumadalaw sa mansyon. 1 linggo na rin akong hindi pumapasok sa kumpanya at sa opisina. Dito sa bahay ako nagtatrabaho. Lingid pa rin sa kaalaman ng iba na may anak ako. Pero matapos kaming namasyal sigurado na ako na may alam na ang iba. Hindi nga lang nagsasalita dahil baka nagkakamali lang sila. Villamayor family is so powerful and amado. Kaya kanilang patahimikin anytime. But then I am not like that. Kung anong nakita nila sa akin na pinapakita ko, ayun na yun. Ashley, pwede ba tayong mag-out of town? Tanong ni Leonardo sa akin habang nasa kandungan niya si Shiloh. Pwede naman. Sabi ko habang nagtitipa ako sa laptop. Which place you want to go? Tanong niya. Kahit saan na lang, sagot ko habang nagtitipa pa rin. Alright. Pagsuko niya. Shiloh, do you like beaches? Yes, Daddy. I want to swim. I can teach you how to swim. And also your mom too. Natigilan ako sa pagtatype at binalingan si Leonardo. Kumunot ang noo ko at saka inirapan siya. Marunong akong lumangoy, sabi ko. I know, just don't roll your eyes on me. Humalakhak siya. Binaliwala ko na lang ang kanyang sinabi at saka nagpatuloy sa aking ginagawa. Mommy, you are always busy. Ngumiti lang ako sa anak ko at saka tumango. Busy naman talaga ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagawa ng aksyon ng mga magulang ni Leonardo about sa pag-pull out nila sa kanilang shares. Hinihintay ko yun pero hindi na sila muling umapak pa sa kumpanya. Wala rin silang pinadala na tao. Siguro busy sila. Gusto kong tanungin si Leonardo about dyan. Ngunit nagdadalawang isip ako. Wala ako sa posisyon para magtanong. Baka ibang maisip nila. Baka sabihin na atat na ako. Bumuntong hininga ko at saka sinesave ang file at saka sinarado ang laptop ko. Itinabi ko ito at saka binalingan si Leonardo na ngayon ay nakangiting aso na sa akin. Oo na, pagsuko ko. Kailan ba? Lumaki ang ngisi niya at saka kinurot ang pisngi ng anak ko. Tomorrow. Mommy, can Daddy sleep in our room? Nalaglagang pang ako sa tanong ng inosente kong anak.
Naibaling ko ang tingin ko sa kanya bago kay Leonardo na nagulat din sa tinanong ng anak ko. Son, I have my own house. I am still going to visit you tomorrow. Daddy, I want to sleep with mommy and daddy. Hindi ako makapagsalita. Si Leonardo din ay nag-aalinlangan tumingin sa akin. Pumuga ako ng hangin at saka tumayo. Sige. Umawang ang labi ni Leonardo sa sinabi ko. Hindi ko na siya tiningnan at saka lumakad na lang papalayo sa kanya. Baka mabaliw ako dahil sa mga nire-request ng anak ko. You have guest room, right? Doon na lang ako. Agad na sambit ni Leonardo nang nakapasok siya sa kwarto ko. Inaayos ng isang katulong ang mga blankets at pinapalitan din ng bedsheet. Malaki naman ang kama at sakto kaming 3 rito. Pwede naman yun, hindi ba? Since nasa gitna naman si Shelo, kaya hindi siya makatabi sa akin. At ano bang inaarte-arte ng lalaking to para namang hindi kami nagkatabi-rate. Pero nakakailang din lalo na't ilang taon din kaming magkalayo. Malaki naman ang kama. Sagot ko sabay baling sa kanya. Hindi ka naman siguro tatabi sa akin kaya okay lang. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at inilagay ang unan sa kabilang banda ng kama para sa kanya. Gabi na at wala pa kaming kain. Nagluluto pa kasi ang tagaluto at mukhang dadamihan dahil narito si Leonardo. Alright, I was just asking dahil baka hindi ka komportable. Aniya sabay upo sa kama. If I have known that you were pregnant that time. Bigla akong nairita. Leonardo, wag na natin pag-usapan ng noon pa. Pumayag na nga ako na mag-outing tayo bukas. Binalingan niya ako. But you never said that you will give me a chance, right? Malungkot niyang tanong. I want to ask you out. I want to be with you. Natigilan ako at nakaramdam ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Lumabas na ang kasambahay, kaya kami na lang dalawa rito. I am guilty, Leonardo. Pagsasabi ko ng totoo. Hindi ko nga alam kung paano kita haharapin. You already did everything just to protect me back then. Don't blame yourself. Pagputol niya sa sinabi ko. Wala kang kasalanan. I understand you because I hurt you. So don't be guilty for not listening to me. Magaan siya nang ngumiti sa akin. Now I realize something. Leonardo changed a lot. Hindi na siya yung tao na possessive. Sobrang nakakapanibago kasi he always asks me first before he do such things. Hindi na siya namamwersa. At tingin ko he became a gentleman. Pero yumuko ako. Bakit sinabi mo sa akin na mahal mo pa rin ako? Dapat naghanap ka na ng iba. Lumayo ako kasi nasaktan ako. Nagkulang din ako bilang asawa mo. At napatalon ako sa sobrang gulat nang nasa gilid ko na siya. Sa sobrang dami kong sinasabi, hindi ko na malaya na nakarating na pala siya sa gilid ko. He cupped my face. Pinaharap ako sa kanya at tiningnan ako gamit ang kanyang mapupungay na mata. Bakit naman ako maghahanap? Emosyonal niya na tanong, sabay haplos sa pisngi ko. Ikaw naman talaga hanggang simula pa lang. Ikaw lang naman na nagmay-ari sa akin. Wala naman akong ibang nagustuhan noon pa man kundi ikaw lang. Naibaba ko ang tingin ko dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. And I will do anything to make you mine again. Bulong niya at namilog ang mata ko nang unti-unti niyang inilapat ang kanyang labi sa aking kaliwang pisngi. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan dahil sa kanyang ginawa. Ramdam na ramdam ko ang kanyang hininga sa aking balat. At nagtatanggol na ng hustong puso ko. Ganito pala talagang epekto niya sa akin. I missed kissing you. He whispered on my ear. I missed you in my bed. I missed hugging you. I missed giving you chocolates. I missed cook you food when you wake up. Lahat miss na miss ko na. Nanginig ang katawan ko sa kanyang sinabi. Natatakot ako na hindi ka babalik, Ashley. Bulong niya muli sabay sandal ng kanyang noo sa aking kaliwang balikat. Napahawak tuloy ako sa kanyang braso. Leonardo, can we stay like this for a while? Pakiusap niya. Lumunok ako at saka hinawakan ng kanyang batok sabay haplos. Okay. So mom told you. What did she tell you? He asked. Napalunok ako. Sabi niya, ay ginawa mo lang daw akong saktan para sa kapakanan ko. What else? Galit siya sa akin. Nauutal kong sambit at napapikit. I'm sorry.
Bulong niya. I will going to fix everything. Tumango ako at saka patuloy na hinaplos ang kanyang buhok. Baba na tayo, baka luto na ang pagkain. Awkward ko na sambit. Tumango siya at saka lumayo sa akin. Ngumiti siya at saka piningot ang ilong ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Ang sakit nun! Reklamo ko sabay haplos sa ilong ko. You're still cute, ha? Sabi niya sabay ngisi. Napangiti na lamang ako't napailing. Ewan ko sa'yo, Leonardo. Akmang lalagpasan ko na siya nang bigla niyang hinuli ang kamay ko. At saka pinagsalikop ito. Para na ako nga atakihin sa puso nito dahil sa kanyang ginawa. Leonardo, let me hold your hand for a while, he said at hinigpitan niya ang pagsalikop nito. I want to hold my wife's hand. Ngumiti siya sa akin at saka hinila niya ako papalabas ng kwarto ko. Nakaupo na kami lahat. Nasa hapag na rin ang mga pagkain at magkatabi si Leonardo at si Cielo. Daddy, chicken is my favorite. Kwento ni Cielo habang umiinom ng gatas. Really? Interesadong tanong ni Leonardo. Yes, Daddy. Mommy always cook fried chicken for me. She loves me so much. Natawa na lamang ako at binalingan si nanay na ngayon ay mapanuri ng kanyang tingin sa akin. Umayos ako ng upot saka tiningnan siya. Bakit, Nay? Tanong ko. Ang saya mo naman, anak. Ang rupok mo naman. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at agad dumipensa. Hindi. Natawa si nanay at binalingan si Leonardo. Mabuti at narito ka, Leonardo. Huwag mong pababayaan ang anak mo, ha? Lalo na ang anak ko. Sambit ni nanay. Hindi pa naman sanay mag-travel ang mag-inang yan. Opo, tita. Umiling si nanay. Tawagin mo na lang akong nanay. Asawa ka pa rin naman ng anak ko. Uminit ang pisngi ko at yumuko na lamang. Marami silang napagkwentuhan. Nagmumukha nga akong out of place dito dahil wala akong masabi. Kung pwede lang na umalis na sa hapag ay ginawa ko na. Nang matapos kaming kumain ay sabay kaming nagtungo sa kwarto ko. Binigyan ko ng pajama si Leonardo at iba pang damit na pantulog. Si Cielo naman ay nauna nang nahiga sa gitna. Mag-half bath ka muna, Leonardo. Sabi ko sa kanya at humiga na rin katabi ang anak ko. Alright. Nang pumasok na si Leonardo sa banyo ay nakahinga ako ng maluwag. At saka pinisil ang pisngi ng anak ko. Are you happy, Cielo? Tanong ko. Yes, Mommy. Daddy said that we will go to the beach tomorrow. Kwento niya. Yumakap ako sa kanya at naamoy ko ang kanyang soap. Basta masaya si Cielo, masaya na rin ako. Bulong ko sa kanya at pumikit. Mommy, I already have a complete family, right? Natigilan ako sa tanong ng anak ko at napamulat. Since I have mommy and daddy, dagdag niya. Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Oo anak, may kumpleto ka ng pamilya. Ilang minuto yata ang ginugol ni Leonardo sa banyo bago siya lumabas na nakatwalya lang. Hindi ko na lang siya tiningnan dahil baka makikita ko na naman ang kanyang katawan. Paki-off na lang ng ilaw kapag matutulog ka na. Sabi ko sabay pikit. Sleep na tayo anak. Hinalikan ko si Cielo sa noot saka inayos na rin ang kumot. Bukas na bukas sigurado ako na magiging masaya ang araw ng anak ko. Nagising ako na parang may bumigat na nakadagan sa akin. Napapikit pa ako ng husto nang nakaramdam ako ng sinag ng araw. Umaga na ba? Ang dali naman. Gusto ko pang matulog. Mas lalo kong niyakap ang una na nasa gilid ko. Sobrang sarap sa pakiramdam at parang gusto ko pang matulog. Wait. Kumunot ang noo ko at kinapakong niyakap ko ngayon. Hindi to malambot. Hindi to unan. Napalunok ako at naramdaman ko muli ang pagtambol ng puso ko. Ilang beses akong lumunok at parang napaso ang kamay ko ng aksidente kong makapang isang bukol. Napasinghap ako at agad na pamulat nang may umungol sa tabi ko. Namilog ang mata ko nang na-realize ko na ang kayakap ko pala'y si Leonardo na ngayon ay nakayakap na rin sa akin. At ang aking nahawakan ay... Naibaba akong tingin ko sa kamay ko at nataranta akong inilayo ang kamay ko roon. Diyos ko, tumingala ako sa natutulog pa na si Leonardo. Yakap-yakap niya ako at nakadantay pa ang kanyang isang binti sa binti ko. Isinampa ko ang mga palad ko sa kanyang matigas na dibdib. Pero hindi ko man siya naitulak ay nagmulat siya ng mata sa akin. Natulala ako saglit dahil sobrang lapit namin sa isa't isa. Good morning. Bati niya sabay ngiti. Humikab siya at saka nagbaba ng tingin sa akin. Sumimangot ako.
Nasaan ang anak ko? Bakit ikaw ang kayakap ko?